Sa Ginoo ning atong churches fellowship. Gahapon nag-isgot ka mga igsoon about sa material riches, good material offering mga igsoon. Dahil nag-isgot po dun saon pag apod-apod sa kwarta sa iglesia, kung pag-administrate sa kwarta sa iglesia kay kung dunay mga manghalad nga mga igsoon. Dahil ang dili po mataron o administrar ang kwarta sa iglesia, ang mga manghinalaro ng mga igsoon, maluya po mga igsoon. Pero karon atong isgutan kalabot sa semi-annual training fees atong niaging Disyembre mga igsoon. Pero naabot din nato atong January 13. So natay outline ani mga igsoon. Sugod man sa tuloy karon, tuloy Enero, Year of the Horse. Amen. Mahimo na tang samas kabayo. Di kaya masugod si Lord Wilson na rin kay atong kinasi kay kabayo. Pero karon tuloy ka, Year of the Horse. Amen. Muna ka tayo bagong pagkakasing pag-usap mga igsoon. Ang Ginoo, before ni taliwan si Brother Lee, nagbilin siya 7 annual fees. Kanang 7 annual fees, 7 ka pista sa ibuong tuig. Aron kanang mga piskupa na matag pista, mo na mo gawa sa atong morning revival. Amen. So ang atong papanahonan mga igsoon na ka-advance man, kita po din mga igsoon sa cluster 1. Magka-advance pro ta atong pagmaimulos sa Ginoo. Mga igsoon nga nasa gawas, kung wala na wala ibuhat siya. Bakante kayo ang sunod mga igsoon. Ayun, dalaala po na yung bangko. Aron, doon na mo ilikuranan. So, kaning semi-annual training mga igsoon, dosi ni siya kaminsahe. Dili sa Digos, among gi-arrange nga doon ay usa ka mensahe kada gabi. Aron katong mga igsoon nga nanarbaho, na negosyo, maka-apil yun kay magsugod mag alas 6. Dayon, mahuman po o alas 8:30 man po sa alas 9. Aron yun mga igsoon nga dili ta magpabilin sa atong daan nga pagpaimulos. Dili makapatutag bagong sangkap gikan sa ulo nga gipaagi sa mga dagkong lutahan, dayon gipagayag sa atong kaliwala mga igsoon. Muna ang atong ispesyal karon, isa naman ni adlaw, medya diya ra gyud isa ra pud ka mensahe ang i-arrange para sa semi-annual training. Ato lang tutloon ang message 6 mga igsoon. Diya sa inyong outline, message 4 na, pero dili sa semi-annual training, message 6. Atong basahon mga igsoon ang atong ulhan sa Bisaya. Amen. Amen. Wala si Kristo. Ang walay pusang hari. Aron manag-iya sa yuta. O sa paghuman sa misteryo sa Diyos. Marang sa atong gikanta mga igsoon, nag-isgot yun. Kalabot sa ni Kristo. Ingon nga atong hari. Ingon ang atong igsoon, Brother James Lee sa nagmensahe yan. Kung muabot or kung makita nato nga pananawon karon nini nga mensahe, magka-advance ang atong pagpahimulos o pagsilati sa Ginoo. Muabang kita, dili lang sa pagpahimulos niya, iyon nga atong manluluwas, kundi ako siyang mapahimuslan, ako siyang masilatian, ingon nga atong hari mga igsoon. Muli kayo nato masabtan kaning naatay hari kay kaning sa harianon nga mga nasod, dili na sila demokrasi mga igsoon, dili monarchy. Unsay ingon sa hari, dili pwede magsupak-supak ang tumon nga mga tao. Ang mga lumulupyo sa usa ka nasod, kung dunay hari, dili pwede mubungat nga bita di ka sabot, di ka pwede. Kaya ang demokrasi magod,
kung ang Congress mupasag balaod, iagi pag Senate, dayon iagi sa ibalik ihatag sa presidente kung mauyunan niya, i-apirmahan dayon o dili niya mauyunan, i-veto power na niya. Dayon, apa may usahay, i-debate pa na, usa siya mahimong bill, i-debate pa siya. Pero ang hari mo ingon nga buhatan na niya na walay mabuhat katong mga lower house. Pero sa presidente karon, bisan pag uwi ng presidente ka na, i-veto power niya, ini ka 48 days sa nabal, pwede pa na niya usbon o kuhan nga, ipukus yun niya. Pero sa hari na may ingon ka monarchy nga, kind of administration, kung may ingon ang hari nga kanang buhata, mga igsoon, wala kayo mabuhat. Kumusta mga igsoon, ang atong pagpahimulos sa Ginoo? Ang atong pagsinati sa Ginoo, nakapahimulos ba ta sa Ginoo ingon nga atong hari? O kita gyapon nagbuot sa atong kaugalingon. Amen. Manang atong giganta dinhi. Ang hari ko mabalik yun. Langit mapuno niya. Universo iyang tubso. Sa kahayag niya punpon. Makita mo na ito sa itong mensahe karon kung unsa ni. Manang mabasa ta mga igsoon sa Roman numeral 1. Amen. Kanina rin atong gisbutan, lakip na ang tibok semi-annual training, nag-istot yun sa basahon sa Revelation mga igsoon. Ingon ang atong igsoon nga sa atong pagpahimulosan dili na ito nakpo na ito itong mga propesiya nga dili na kita mo balik ang Ginoo. Dili yun, kaning ikapito kalima masilyo, sa dili pa kay kaunong masilyo, diha mo magsugod na rapture. Dili na ito memorize lang ang palag-ana mga igsoon, mga propesiya. So dili, matag ulong daw sa basahon sa Revelation, ato ginunta daw mapahimuslan. Ato yung masinatian mga igsoon. Basa tayo mga igsoon sa Roman numeral 1. So una, ang basihanan na ito nga gipakita din kalabot sa bugna 11:15. Unsa lagi giingon na yung bugna 11:15. Kalabot ni sa ikapitong trompeta mga igsoon. Sa bugna 11:15 nagingon nga may trompeta ang ikapitong manulunda. Dihay kusog ng mga tingog sa langit. Nga naingon, nahimo na ang gingharian sa atong Ginoo. Kung sa iyang Kristo ang gingharian sa kalibutan. Maghari siya hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, ang atong kahimtang karon, bisan magtanaw ka sa kalibutan, ang kalibutan gipuy-an ng Yawa. Ang kalibutan dili gyud iya sa Dios. Tinuod mga igsoon? Sa una, lisod pa kayo kanang makita kini mo ba nga nakalimutan na ka kay o makalimutan na ka pareha dito sa Sambuanga Dapit mga igsoon. Kung maong bitaw ka, nagpakita na nga kalibutanon ka, basta ikaw mag-slacks. O kung imong dito na dito sa Sambuanga Dapit, di ba, Brad Albert? Kung magmaong ka, kalibutanon ka. Sa una ko. Pero karon mga igsoon, ang kalibutan nanas atong bulsa. Nasagol na sa atong pagkatao. Tinuod mga igsoon? In-swipe mo. Itanaw mo. Daghang mga butang. Patay dito karon, patay dito, patay din Natoy i-rape sa Bukidnon, naabot dito sa Pulumulo. Daghang mga butang na makaingon yung mga kalimutan. Wala na yung Diyos. Ang kalimutan, hipuyan na yung Yawa. Pero dali mga igsoon, dita angay mabalakang. Dunay kusog na tingog ka ng ingon. Doon tayo paglaong mga igsoon. Ang gingharian sa atong Ginoo o sa iyang Kristo
kalibutan na himo nang gingarian sa atong Ginoo o sa iyang Kristo. Mayabot ang panahon mga igsoon. Ilabi na sa pagpadayag sa millennial kingdom. Kining giharian, nga giharian sa yuta karon. Giharian sa mga politiko. Mahimo ning giharian ni sa atong Ginoo o sa iyang Kristo. Sa 16 mga igsoon, ingon dinhi, o nanghapa mugna 11:16. O nanghapa o nanimba sa Dios ang kapaagubad kaansyano nga naglingkod sa ilang mga trono at ubangan sa Dios. 17. Ngayon, nagpasalamat minimo Ginoong Dios nga mga gagawon sa tanan siya nga mao karon o mao kaniadto kay ipanagihan nimo ang imong dakang gahom o daghari. Dayon ang mugna 12 dinhi mga igsoon nindot nga tanan awon kay gitambog na ang tigangusar nato adlaw o gabi. Amen mga igsoon. Ang tigsulsul nato nga kana siya ikaw na tigsulsul nato nga kana siya ikaw na ipanabi na nga kana inana na siya kana mo na siya mo na mga igsoon. Gitambog na. Kasama na ito mga igsoon na. Bug na 12. O nangalungog kong kusog katingog sa langit kaningon. Karon niya punta ang kaluwasan ng kagahom. O ang gingarian sa atong Diyos o ang pagtulutan sa iyang Kristo. Kay gitambog na ang tigang-usar sa atong mga igsoon. Nga nagsumbong nila at ubangan sa Diyos adlaw o gabi. Mga igsoon, kung di ta gusto maapil o tampok, mangundang na ta. Mangundang na ta sige suting negatibo, mangundang na ta sige isyo, mangundang na ta mga igsoon, o di ta gusto maapil o tampok galing. Amen. Sa iglesia karon daghang negatibo, daghang kamatayon kay naay yawa ti akusar nato. Diba? Sa masahong-sahong sige siya sumbong-sumbong ito naingon siya ka. Diba? Istorya siya sa Ginoo nga. Tanawa yung mga responsible ones, wala apil-apil meeting, wala apil-apil prayer meeting, sige siya sumbong-sumbong may sir. Bultaro meron, ka-email, sige sumbong-sumbong ang Ginoo. Sige sumbong-sumbong ang Ginoo. Sige sumbong-sumbong ang yawa dito sa Ginoo. Pero moabot ang panahon mga igsoon. Kaning yawaan itambog lagi na sa pungaw maway kinatuban. Dahil yun ang Ginoo. Maluya pa mong gitaron, dalatalay kaluyahon. Pero nagabot sa panahon. Ganitong kaluyahon ko, sakyan sa taas, aron sabot kita kaluya. Pero moabot ang panahon. Men, naglibig. Itambog na yun. Ning yawa mga igsoon nga di akusar sa atong kaliwala. Amen. Sa letter A, ingon din letter A mga igsoon, nahimo na sa ang nagsulat sa Revelation mga igsoon si Apostle John. Ang nagsulat po sa Book of John, si Apostle John. Pareho lang duha, iyang gisulat, pero kaning Ebanghelyo sa Juan, gisulat niya, bata-bata pa siya mga iso. Sa iyang pagsulatan na, gani, dunay subject na the Gospel of God, proving that Jesus Christ is God the Savior, coming as light to propagate Himself. Magbasa ka na, puro yung kinabuhi. Basahan mo, gani, kita mo nga mga tinunan, nagpauraray sa bakan sa atong Ginoo. Pero kung mabasa ka, dito sa Revelation, iya magyang mga gisulat, damgo niya, nakita niya ang pananahon, makalilisa mga iso. Unang, dili na ta magpabilin. Sa atong pagpaimulos sa Ginoo, pagsinati sa atong Ginoo, sa iglesia kinabuhi nga, daw sa waay lang, papihapi lang. Kunili atong Ginoo pasinati ang Ginoo nga atong hari. Basta dunay hari
mo'y magbuot sa imong sulod. Amen. Ingon ni once mali mga igsoon nga, it is not enough to know the Lord as the Lamb of God. Ingon nga Kordero sa Diyos, the Savior of the world, magluluwas sa kalimutan. Kinanglan makaila sa taniya, ingon nga atong hari, maghukom o magmamando, ruler. Ingon nga atong hari, judge, kanang maghukom, ruler, magmamando mga iso. So kung makita na ito meron, mangusog pa ba ito? Kadalmer? Mangusog pa ba ito? Buhat ka! Wata man tani day. Di naman magamit ang atong diskarte ni. Mga pasikot-sikot mo lang siya ko ba? Kung saan niya iguan, takpan pa rin siya kalagayan. When we see Him as the King, makita na ito siya ingon nga atong hari, manlupod kita mga iso. Amen mga iso? If we see these things, kung makita natin yung mga butang, mura tayo makakita og laing ang sa atong pagpahimulos ni Kristo. Manguna ikaw niya mga igsoon, atong yung sinatiyon, atong iampo sa Ginoo mga igsoon, mga butang, nga atong nadungog, hapon, sukat maghapon, kalabot sa paghalad, pakigambitan, pagpropesiya, karon atong sinatiyon ingon nga atong hari. Ngayon kita grasya o kaluoy sa atong Ginoo. Amen. Nga Ginoo, dili lang taman ko ni madungog. Dili lang taman ko ni nga mapatyagan. Kundi ang pag-aplikar mga igsoon. Karang sinatiyon nato ang Ginoo ingon nga atong manluluwas o sa lula pa na newbie ba bago pa okay ra na o bago pa sa Iglesyano kinabuhi. Pero mga igsoon, dugay-dugay lang makita uban gani. Daghan man dinhi nga magulang pa na. Mo advance sa mga igsoon. Sa atong pagpahimulos o pagsinati ng Kristo. Ato day ang general subject ani experiencing, enjoying, and expressing Christ. Close and open parenthesis. Number 4. February 8. Ngano upat naman ito, upat naman yung mga igsoon. Nakapunta na mo na itong nayakin, di ba? Grade to? Number 3, itong grade. Itong grade. Experiencing, enjoying, and expressing Christ. Di, balik-balik na, ikaupat na eh. Ikaduwang tuwing na rin. Wala, Brad. Sige, pahimulos na rin. Ano man? Wala manggod tayo sinatis Ginoo. Wa mo tayo experience. Enjoy, wa mo tayo enjoy. Express, so wala tayo i-experience. Kung wala tayo i-enjoy, wala po tayo i-express. Ang balik-balik, kaupat na rin. Kaya nga naman, maoy nakita sa Ginoo diya sa atong taliwala. Sagad mga igsoon, magpahimulos, magsalig pa sa atong daan nga pagpahimulos. Pero ang Ginoo, gusto niya mahimutang bangko adlaw-adlaw. Gani ang atong sangputanan, bangko ang Jerusalem. So kung dili ka mabangko adlaw-adlaw, dili ka qualify dito. Ang bangkong Jerusalem, kahimpitan na siya. Ngayon, sa Million Kingdom, reward na ito na ang bagong Jerusalem. Kung direkta lang po ka rito, dahil di ka mabangko ron, ang mabangko ron, yan po ka mga igsoon, naay dakong kasakitan. Praise the Lord! Kita lang yan mo rito. Amen. Naay! Kay, nga nung mga matang churches fellowship, nga nung mahalad matas mga igsoon, nga nung mga meeting pamanta, nga nung magbasa mong tag-Biblia, doon katuwid ang target. Mahal pa ba kayo? Stress. May pag-isalibig. Busog pa. Mga igsoon, naatay pananawin. Kung mamatay ka karon, di pa mabalik ang Ginoo. Revelation chapter 12, mahimutang mga mansay.
Amen mga igsoon. Amen! Mura din mo, magandang mo. Katong sa Revelation chapter 12, kamutampo ni Satanas sa bunga mga walay kinutuman. Ang kauban na ito katong mga mansad mga igsoon. Amen! Balik po ng Ginoo. Bisa na sana na biya. Daganang ikaw na daghan lang ng prophecy karon nga hapit na mo balik ang Ginoo. Kung tinuod man galing, hapit na yun. Kung maabtan ka sa Ginoo, muli ka. Revelation chapter 14. Mahimong ka ang mga inunahang bunga mga ito. Sa Genesis, dunay pagbugas. Sa Epistola, dunay pagpisimis. Di ba? Ingon niya nga, I planted. Gitanong na ako. Si Apollo ng bisimis. Ang Diyos nagpatungo. Pag-abot sa Revelation chapter 14, dunay pag-ani mga iso. O niya nga itong pananawon, anong gagawa ko mata na iglesia nga. Kasabaan mata, istoryahan mata, daon. Natay pananawon mga iso. Muna nag-gobierno na to. Muna nag-restrict na to. Ano kung padayon kita sa unahan? Taliwala sa dagang kalayon. Dagang kapakyasan problema. Magpadayon kita mga iso. Ang nakalami pa yun. Kay ang pahiruli sa Ginoo. Mao'y pinakamaayong paagi aron mahimo kang mananaog. Naamay maluwas sa Baptist, Brad. Naamay maluwas sa Katoliko. Pero ang pangutana, enough ba nga environment nga mutubog sa kinabuhi? Enough ba nga environment? Enough ba nga pagpamulong sa Ginoo? Kaya hindi man tamo ingon nga ang pulong sa Ginoo kanirang nasin Mark. Pulong sa Ginoo naman sa Biblia. So ang pangutana niya, enough ba nga environment nga makatubog ta sa kinabuhi? Enough ba nga environment nga mahampog ta sa kinabuhi? Nang salamat sa Ginoo nga kini makita nato si Kristo nga atong hari. Nanamong kayo mga ilay-ilay mo, Brad? Nanamong kayo mga ilay-ilay sa itong kaliwala, no? Sa 1987, naman to yung martial law. Isa pa yung nangaabot ng martial law, mga ison. Sa martial law, ang balaod sa Pilipinas, di na magpulos. Kung sa'y gigamit ka balaod na sa mga sundalo. Batas militar. Kung dili ka musumpa yan na, di ka mutuman na Kurpyo. Kung sa'yo experience yung martial law, brad. Nagpagpa si mama ha. Nagsimpla pagtutot. Love you. Oh, naman siya rin siya. Sa experience yung martial law, brad. Wala pala. Kung magbasa ka sa history, tagang mga kung musulpa ka silang balaod, komunista. Basta musulpa, patay ka. Ang atong Ginoo po karon gusto siya divide communism. Gusto komunista. Diin, kadili ka magamit ang atong kaugalingon. Amen mga iso? Mao na ang pagsinati ni Kristo ingon nga atong hari. Amen. Curtis Fellowship pang yun ato ginitinulungan kay kung sa atong lokal na din mamulong murag sakit-sakit mo gani pero nindot na yung Curtis Fellowship kay daghan man mo dawat. So mabahay-bahay na ito ang sakit mga iso. Dahil ka lang ginoon. Sa martial law, ang imong rights niya ma-waive mga iso. Di na magpulos ang human rights niya. Kung wadto mo sa North Korea, ang ilang mamalakad dili democracy, anarchy. Dayon ang ilang leader karon si Kim Jong-un. Bawal mosulod ang mga taga South Korea ngadto sa North Korea. Pag mosulod dito sa boundary, ngayon, ang ilang style of government, execution, mga igsoon, reclusion perpetua, presolod mo mga tibok, mapriso ka sa tibok di mong kinabuhi. Pero dito, nasa death penalty.
Ato na ning gilakbitan mga igsoon. Aron makita na to ba? Ingon ako ganina nga, kung makita na to, si Kristo nga atong hari, maglubog dito sa Ginoo. Amen mga igsoon. Lain na siya nga spirito. Wala na to gibiyaan na spirito sa Ginoo nga atong makaon, atong mapaymuslan. Pero itong ingon atong igsoon, nara na sa mabaw nga pagpahimulos. Nara sa mabaw nga pagsinati mga igsoon. Amen. Di lang gusto ang atong Ginoo nga masinatian nato siya. Ingon nga atong manuluwas, kundi gusto gid sa mahimo nato siya hari. Nga magdumala sa tibuok natong pagkatao. Grabe no? Sa unang buwan, naay paglihok. Karon sa Revelation, naay hari. So, di malas, di kita dito na overcomer. Amen mga igsoon? Ato na itong biyaan, ato mga daan nga kapakyasan. Musulong ta sa unahan mga igsoon. Ito yung Revelation 12:10. Gitambong naman sa linaw kalay si Satanas. Ang 11, linod tayo. O ginaog niya sila. Kung isikreto sa atong pagdaog. Gusto mo na mag-overcomers mga igsoon. Amen? Amen? Dahil sikreto. O ginaog niya sila tungod sa dugo sa kordero o tungod sa pulong sa ilang pangimaton o wala nila higugmaan ang kinabuhi sa kalag bisan ngadto sa kamatayon. Doon ayaw lang sikreto, dugo sa kordero. Ingat ang isuod nga matag adlaw daw sa atong Inglesanong kinabuhi, matag lihong nato ato yung i-aplikar ang dugo sa atong Ginoo. Amen mga igsoon. Ang Ginoo sa unang buwan, Uno City, na siya'y divine malisya kanang malimot ba? Amnesia ron. Na siya'y divine amnesia. Once He forgive you, He will forget. Kita na hindi kalimot. Mga igsoon, kita na hindi kalimot. Pero sa confess na nato. Ihinulso na nato sa Ginoo. Amen mga igsoon. Iyan ang kalimtan. So, pinaagi sa dugo sa kordero. Dayon. Sagad makakuha na ta, makapasa na ta diya kay sige tag kayo sa ilos Ginoo. Kani kadua. Wala nila higugmaa ang ilang kinabuhi bisan pag kinabuhi sa kalag bisan pag ngadto sa kamatayon. Amen mga igsoon. Bermar, munod patay ni. Nunod patay ni mga igsoon. Wala nila higugmaa ang ilang kinabuhi sa kalag. Kana si Kuan ba inani gina. Di ay, inana nila. Yay. Unsa may parte sa tunggalan? Huna pagbati ug pagbuo. Makapasang tao sa ay sa una ug pagbuo dinhi sa atong pagbati. Dali rata mabigil mga igsoon. Tama ni. Dili napagbuhi ka nang ano? Kana sa pupisahe mo to gapon, di ba? Adik na Domingo. Ano tayo ba? Ugson matang ba? Pumasay dia, tapi baru bita ka ganun. Ano na buksan ka iso? Pero ngayon din nga, wala nila higugmaa ang kinabuhi sa kalas. So, pamamanggoy, labaw na sayod sa iyong kaugalingon kay magkita naman tayo sa mga taga-ligos, magkita naman tayo Domingo. Ngayon, galing mga walong kalito, magkita naman tayo church fellowship, di ba, visitation. Kamong yun, labaw na sayod sa iyong kaugalingon. Unsang mga butanga, ang inyong gigugma, labaw sa Ginoo mga iso. Kung di na mamali na ninyo, mauna nyo higugma itong kinabuhi sa kalag. Kanang kinabuhi sa kalag ka lang, paglipay-lipay ba? Malipay ta ka lang na. Mga butanga na ako, mabali ninyo na, mauna ninyo higugma, pabili ng Ginoo, bagsak. So, kamu na lang mo,
Bubato ka na, kaya kamo may labaw na sayo sa inyong kaugalingon. Basa na mga iso, number 1. Amen. Mahimong gingarian ni Kristo. Okay, number 2 mga iso. Amen. Lausan na sa number 3. Number 3. Pero mga son, suro-suro ita sa mga Biblia. Sa Genesis 1:26, natulat sa Diyos ang tao. Ingon siya nga, and God said, let us make man in our image and likeness. Kanang image niya, that why, aron sa pagpadayag ni Kristo. Kanang likeness, pagkasama, para sa iyang dominion. Dominion implies authority. Basta ko ito para kita masahipan nga para tayo Biblia. Amen. Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image according to our likeness, and let them have dominion, pagpulutan, over the fish of the sea, mga isda sa dagat, over the birds of the heaven, mga langgam sa langit, and over the cattle, mga baka, and over all the earth, and over every creeping things, kanang nagkamang sa yuta. Kani mga ison, karon tinuod dili. Bon. Lamok mga hindi ko yung minaw to. Gibuhat ta sa dagway o pagkasama sa Diyos. Aron lang una kagway magpadayag sa Diyos. Likewise, pagkasama aron magbuot sa yuta. Pero dito dagan tayo. Kita dito dagan. Ano mga isin? Ang tao na hulog manggol. Si Adan nung tagi, pamulungan na ni, nahulog manggol. Unang nawala ang pagpulutan sa tao. Sa mga butang sa yuta. Apa? Ingon sa ginikanan na ayaw ganto, ayaw buwata. Sa buwaton sa anak. Buwaton. Nawala ang pagpulutan mga isin. Karon sumay kita ni Simon Bulan laglag ta. Gusto din sa Diyos nga ang tao dunay pagbuot sa timog yuta. Ang pagbuot sa grigong pulo nagpasapot og pagtildi, pagbuntod o pagbumok. Pero karon lagi minaw, unti mo lamok, sige kayo pa rin magkatol para walay lamok. Pero katong sa Revelation 12:10 kanina, inigpadayag daw niya, inigbalik sa Ginoo, kaniging harian sa kalibutan, lakip na! Nagpuyo ang kalibutan na. Mahimong di harian ni Kristo mga iso. Pero sakto si Adan, napakyas, ang created race, ang Ginoo, nagtawag ni Abraham, ang created race, full race. So yun siya ng full race. Tinawag na kaliwatan. Dahil iyan isaaran si Abraham nga mahimong kang panalanginan ka nako. O ang imong mga kaliwat mahimong sama sa balas sa baybayon. Amen. O ang iyang mga anak dayon nasayod ta sa atong nalaturon, nasayod ta sa istorya nga nanganak si Abraham, nanganak ang asawa ni Abraham si Sarah, si Isaac, nakasawa ni Rebecca, si Rebecca, nanganak ni Jacob, si Esau pa rin, si Jacob lang mo niya sa kinabuhi, si Jacob lang yung pamukatan din si Jacob, dayon, nanganak siya 12 ka
giusab ang iyang ngalan. From ako nahimong Israel. Munang dusi ka manay sa Israel. Naman tayo sa atong babae pero ang dusi ra mong gikuan. Sa langton mga ison, sa Genesis Kapitulo 50, ang tao nga si Jose na gisulod sa lumon. Wala na sa Kanaan. Wala na sa bayong Yuta. Asa naman? Na sa Ehipto. Manang karon na po, nagpabago ng Ginoo. Nagpabago sila ni Moises nga mo magawas sa kalawan sa Israel. Ganto sa Ehipto o dalon sa bayong Yuta. Kaya ngayon ang Exodus chapter 19 nga gingnan niya, propesya niya ang kalawan sa Israel nga mahimo mong gingharian sa mga saserdote. Sa daang bugol, ang saserdote, doon na naging fix, piyo ng mga tao, nga kanila naging makalagad sa sunod sa tabernakulo. Pero dahil ko na ginawa mga iso, ang realidad ay na ni Kristo. Kita karon matag usa nato nga nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, mga saserdote. Onang hindi kita saserdote nga walay duty-duty. Sige, duty ratag churches fellowship. Duty ratag domingo. Ang saserdote nagpuyo yun sunod sa dapit labing balaan. Matag dunay ihalan. Matag dunay problema ang katawan sa Israel. Sila ay mga muyo ni Hiyuba. Hindi ang wala na. Patuloy ko kay kana sa saserdote mga isol pare ko na. Ngayon, patuloy ko po dili mo ka partyon sa mga pagsulay sa tubag na santos sila ron. Katulang si dili. Apilin lagi kay sila dili magantos, dili masantos o dili masantos. Dili masantos o dili magantos. Kita brad. Kaya sila dugay sa tuloy ko. Masantos daan usa magantos. O ka na brad? Kaya santos saints man. Sa 1 Corinthians 1:2, to the church of God in Corinth, which are called the saints. Katong mga balaan, katong mga igsoon sa Korinto, mga tao na nakalawas kinabuhi sa Ginoo, mga balaan. Santos sa Binisaya yun, pero sa ito, balaan itong dami. Men, nawala na rin. Exodus chapter 19, gitawag, ginani, Hiyuba nga, mahimo ang katawan sa Israel nga gingarian sa mga saserdote. Dayon, pag-abot sa mga judges, sa book of Judges mga igsoon, dito yun, grabe ang pagkadaot sa katawan ni Israel. Katawan sa Israel. Kay, dito sa panahon ni Samuel, nag-request ang katawan sa mga Israel nga mga iyo hari. Kaya si Yuba, nasakitan mga igsoon. Nga nang mangita ko na silang hari nga, naman ko silang sunod. Naman ko, wala pa rin kasunod. Naman ko, sa ilang naliwala. Ingon nga ilang hari. Pero, nakita sa tao sa Israel nga, kaya mga panahon na mga isot, dili na lang sila mo'y tawa ni. Nanay mga tao sa ilang mga kasilinganan, mga nason. Ang ubang nason, na may hari. Gusto mo nila nga, nasa may hari. Parang sige yung ba, nasakitan siya kay, so man yung mga tawanan na. Ako ganay hari no. Manang, gihangyo ginila si Samuel na propeta no. Gihangyo ginila nga, tingnan si Yuba nga, ngayon may hari. Tungod sa ilang dautan nga hangyo, gitagaan sila hari. Kita giyatang, si Haring Saul mga iso. Okay kayo, na sila hari. Pero si Saul mga iso, nabuhi ra yun sa iyang kaugalingon. Ang iyang pagdumala, ang iyang pili. Amen. Ang iyang pagdumala sa mga sa Israel para ra yun sa iyang kaugalingon. Sa laing bahin, katungkol ang pagdisiplina sa Diyos sa katawan sa Israel. Tungkol silang pagpangita
Jehovah mga iso. Parang nasuko si Jehovah, yatag si Saul, pero sa tungoy-tungoy, tungod sa kahimtang, ang Diyos nag-raise up ni David. Amen. Si David, tao, anayin mo siya hari, uli ni Saul. Siya tao sa kasing-kasing sa Diyos. Dahil doon na siya itinguha, nga mutukod o balay sa Diyos, nga ginagito niya si Prophet Nathan, pero dili pa siya ngayon kay ang iyang kamot, kamot pa sa pangigaway, daghang dugo sa iyang kamot. Apan sa iyang binhi, in his seed, doon ay mapabangon, mga to si Solomon mga ison nga nagtukod sa templo sa Diyos. Amen. So, pakita mo na to nga unsa ka kinahanglan ang kinabuhi ni David kay kanino New Testament na ta. Pagkabot sa New Testament, kung tanawan ninyo nagbasa ng Bible sa Matthew chapter 5 na diya, kanang chart bitaw. Narito nga genealogy ni Kristo sa pagpalok sa iyang genealogy, apel ang iyang genealogy ni David mga ison. Kaya ningon siya nga Christ is the son of David sa Matthew chapter 1. At the birth of Christ, Jesus was the son of David. Matthew chapter 1. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David. Sa kanang salmo, gisulat man ni David. Nagsulat siya dagang salmo gani 150 na kapitulo. Daghang mga portion niya nga nagpakita nga si Jehovah is our king. Salmo 2, Salmo 84, Salmo 110. Kaya, makita ninyo nga, si Jehovah ang atong hari. Siya ang may-mayawang hari. Ayun, balik tayo sa mga propeta ni Isaiah, ni Daniel. Sa ubos nga kahimta ni Isaiah, sa iyang discouragement, sa iyang pagka-disappoint sa kondisyon sa katawan sa Israel, nakita niya ang pananawon sa Isaiah chapter 6. Ingon siya nga, my eyes have seen the king. Nakita niya sa iyang mga mata ang hari. Doon ay hari sa trono. Tungkol yan although na-discourage siya, na-disappoint siya, muli nakapanasik niya mga ison. Sa atong lokalidad, daghang mga butang na makapaluyan na to. Sa atong pamilya, daghang mga pagsubok sa buhay. Daghang mga daghang yung butang mga ison kay sa kay nga kay na sa atong kaluyahon, diya ako sakay si Satanas. Pero karon mga ison, malasig ta kay dunay hari sa atong kaliwala. Amen. Nga maoy nang buot mga ison. Dayon sa Isaiah 9:6 ingon po siya, for a child is born to us. Ano nitong pagkatao ni Kristo sa bagong lugod. A son is given to us, and the government is upon his shoulders. Ang pagpulutan ni Kristo naa sa iyang mga abaga. Amen. Basa sa mga ison. Asa lang. Amen. Basahan ko ang mga ison. Amen. Ewan. Okay, number 2. Sa Bagong Jerusalem, ibinagpahayag ang Diyos niya sa iyang persona, isip kulay katapusang hari, umiha sa iyang pagkamanan.
Ison, si kanila Lamentaciones. Kita yung nasulat na eh? Solomon? Hindi mga Ison. Si Jeremiah mga Ison. Amen. Si Jeremiah, siya ang weeping prophet, naghilak na propeta. Pero sa emosyonal kayo siya ang propeta. Apan sa Lamentaciones 5:19, nakaingon ko siya nga, ikaw, o Hiyuba, magpabilin man hangtod sa hangtod. Ang imong trono gikan sa kaliwatan. Sabot gikan ni Abraham ni Adam. Ngadto sa kaliwatan, ngadto sa taman ni tao. Amen mga Ison. Sa atong gibasa, sa inyong gibasa, inyong dinay. Ang walay katapusang pagkamao sa Diyos ug ang trono niya, mas habog pa kaysa sa iyang may gugmaong kalulot, mga puangon o pagkamatinuman. Kuya kayo, number 2. Basahan na ito sa mga Ison. Sa atong MR karon, tagaan niya kaluoy ang iyang gusto kaluyan. Nagpasabot nga dili tanang tao yang ikaluyan. Depende naman niya. Mahimong number 2 na-strike mo ba ba? Mahimong mo sa usap ang may kumaong kalulot, loving kindness. O mga puangon sa Diyos, compassion. Apan, magpabiling dili mausap hangtod sa hangtod ang persona sa Diyos o ang iyang pagkagamanan. Unang unfair yun. Unfair yun ang kalibutan. Dili mantanan ikaluyan sa Diyos. Dili tanan yung grasyahan sa Diyos. Kayong tanan pa, di ba sa mapahit? Amen mga Ison? Ngayon, doon na may pagkaya. Amen? Mausap-usap ang may gumaong kalulot sa atong Diyos o ang iyang mga puamon nang makampo kita mga Ison. Dili ta mga padayon kung wala ang grasya o kaluoy sa atong Ginoo. Apan ang iyang pagpulutan, papabilin hangtod sa hangtod ang persona sa Diyos o ang iyang Check daw pagkagamanan. pala kung naka-on bang wifi. Amen. May naman nato tayo. At ito sa Roman numeral 2 mga Ison. Naka-on siya. I-off na nako. I-off na ko. Amen. Letter A. Amen. Doon na tayo tinaw pananahon sama sa atong title nga mubalik si Kristo aron manang iya sa yuta. Dili siya mubalik aron tagaan tagalinaw. Kani dito pa siya mo gawa sa tong ikadawang bahid sa tulo ka tuig ug nga dili siya mo kalinaw na to. Mubalik siya aron manang iya sa yuta mga ito. Ang Don Mar, di ba? Nagkakila pa tayo ito. No? Nagkila ito sa Tingol. Malita, Sintro, wala tayong Tingol. Malalag, nagkila ta. Patanaw, nagkila ta. Magsaysay, nagkila ta. Pero maabot ang panahon. Brato, maabot ang panahon. Mubalik si Kristo aron malangiya sa yuta. Amen. Di na ta mga kila mga ison. Mubalik si Kristo aron manang-iya sa yuta. Nang kampo kita sa Ginoo nga kanang stanza 4 sa 11:59. Balik na Ginoo og gigugma. Balik na Ginoo. Daghan di ko utang. Deterbi mga iso. Kita ni Juan. Amen. Naog si Kristo karon gikan sa langit. Mga iso, daghang mga tao karon nga curious kayo. Ay gusto mo atong bulan. Ay mga scientist nga gani nakaadto dito.
Pero ang pagampo sa Ginoo, sa to? Sa Mateo 6? Mateo 6. Maabot ang iyang ingarihan. Maingon man sa langit, mao man sab sa yuta. Maison, ang Ginoo manaog, gikan sa langit paingon sa yuta. Makita na to, unsa mabilino niya ang yuta, maison. Dili siya maghari. Dili sa langit, dili sa yuta, maison. Kaya mo maning bagong yuta. Nung po rin niya. Apilitan ng kaleho na to, isunog na eh. Dagang tao karon. Yani mga Kristohanon pa. Bisan ka lang kung may tao mga ison, katong mga 1994 na mga ison, katong di mo to gimar. Nabiyaan din sila sa pagpamulong sa Ginoo. Ang ilang padulungan ba, dili bagong Jerusalem. Langit na ginoon. O siya ilihis kamay, bulawang dapit. Kaya nakapit mo silang tigong dito sa Mungkayo. Nabiyaan na yun. Kayo sila mga ison. Kaya kita ko sa iPhone, mabiyaan po ka kay makadugay ang istorya sa mga di magtotoo, magyang-muyango na po nila. Mato na po ang langit. Pero mga ison, punta mamao. Nakapil kita sa manual training. Pinakapiling ron yun sa Diyos o sa iyang Kristo ang yuta. Mubalik siya aron man ang iya sa yuta mga ison. Letter C. Men, mga ison, atong January 4, idasig yun sa mga ison, labi na sa mga nanguna na itong mga magbubuhat din sa Southern Philippines nga mupalit kita Bible mga ison. Dayon, likod sa atong Bible, na ay chart dia, nagpakita sa 70 ka semana. Makita po nato diya kung asa na ta sa atong kahita. Daw, taas daw kawang mga ison, itong may Bible. Katong old anyo ha, katong siya. Dili sa Digos mga ison, among sabutan, among pinulipad nga. Daghang manggoy mga ison nga walay Bible. Dayon, karon papasahon ba ta? Nga unsa boy pasahon ko walay Bible? Manang among gipaliaw eh. Bayaran sa iglesia, dayon ikaw mo hinahinay yung bayad. Kayo, bulaton pa yung liaw eh. Unsa pa ka kaimpas? So, unahon sa balik sa iglesia, aron yun, ang mga balaan, matabangan, mga ison. Balik na ito sa likod, nandito ang chart. Sa 70 ka semana, kung asa na karon. So, kung naamoy Bible, reviewan ninyo mga ison. Before ang 6 seal, sa ikalimang silyo, magsugod na itong Christ parousia, katong presensya sa Ginoo ang iyang secret coming. Sa iyang secret coming mga ison, ingon din eh, before na sa Great Revelation. Una na yung mga magtutoo nga sugdan o lalim. Revelation chapter 7 verse 9. Dayon katong mga martyred saints, katong ingon akong one child kanina. Katong mga namatay nga mga ison nga nagkinabuhi yun sa Ginoo, naghalad yun sila tanan, nangalagad yun sa Ginoo, nangalagad sa mga ison. Namatay, wala pa rin balik ang Ginoo. Man child ko sila mga ison.
Basta tanan imong diba kanang imong kuan ba? Before ka namatay, imong bisito lang ang kinabuhi. Pero ang ginawa mo yun, hukog. Pero sa ministry, katong mga nangalagad dito mga isuon, mansay to sila, dahil manhawon to sila mga isuon. Katapusan 5 minuto, birthday. Dahil ikaduha, sa nga i-rapture, katong mga first fruit, kinunahang bunga. The first life overcoming believers living in this age are raptured to the heavenly Mount Zion. Maring Revelation chapter 14 nga first fruit. Ngayon katong the rest of the overcoming believers living in this age are raptured to Christ's presence. Katong sa Matthew 24 nga dili di ay basihanan o ga-insert ka kuan malalim. Dili basihanan brad, puyot ang gilingol, malalim ta. Matthew chapter 24, ako nalabaho mo to. Ang nagaling, ang usa nalalim, ang usa nakabilin. Ako po natulog, okay na po na matulog. Pero 11 minutes to, magtiayon to. Ang usa gilalin, ang usa nakabilin. So, tanawa niya mga ison kayo, may oras. Tanawa niya sa likod sa iyong chart. Men. Letter D, last. Na ay bangaw. Amen. Sa pagulong sa Ginoo dito rinuwi, hiyukman niyang kalibutan pinagi sa lunod. Aron mga wala ring mga tarang mga negatibo rin yun ta. Pero pag umana ito mga ison, doon ay bangaw. Pag-ubas na, sugo ang uwak, wanibalik, dahil sa lapati na na yun, sinipay sa Espiritu Santo. Doon ay bangaw mga ison, nagpakita sa nakigsaan na Diyos. Nganili na niya hukman ng yuta, pinaagi sa tubig. Pero karon ang hukom na po, kalayo po. Manang sangyaw kita ron, dili kayo gusto ka kalayo. Dili na hukman sa Diyos ang yuta, pinaagi sa tubig. Kundili, itong bangaw, rainbow. Ngayon itong rainbow yung mga ison, basahan na ito. 1, 2, 5. Ang rainbow dagat o color kaya pa-drawingon ng mga sa elementary dagat color tanaw ka sa rainbow dagat color pero ang main color na yung mga ison blue, red o yellow. Kanang blue mga ison nagpakita sa pagkamatarong sa Diyos. Kanang pula nagpakita sa pagkabalaan sa Diyos. Ang yellow nagpakita sa himaya sa Diyos mga ison. Kining kulo mo ni ang kanang attribute sa Ginoo nga diin nga mo'y nag-ali sa kaon sa kinabuhi nga ama ka sa sala. Tama termino na. Nag-protect sa kaon sa kinabuhi aron mga sa sala, dili na makapaylo sa kaon sa kinabuhi. Wala tong flaming sword ito sa cherubim bitaw sa kaon sa kinabuhi. Ang flaming sword na cherubim nagpakita sa pagkamatarong, pagkabalaan o himaya sa Diyos. Apan, salamat sa plano sa Ginoo nga muani or niani na siya sa iyang pagpakatao. Kung una niya pag-ani, na iyang gituman ang pagkamatarong, ang pagkabalaan o ang himaya mga ison. Ngayon, kining
gipanganak naman ta pag-usab sa pagdawat mo nato sa Ginoo. Kani pagkamatarong, pagkabalaan o pagkahimaya, mao ko ni adlaw-adlaw nga gitrabaho sa Ginoo dinhi nato mga igsoon. Kung unsa kadako ang atong pagbukas sa Ginoo, maupod kadako ang iyang pagtrabaho dinhi nato. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga kini mga butanga dili na tataman mahimong propesiya ra sa Biblia. Kung kini mga butanga ato gyud ikinabuhi mga igsoon. Ako ta mga igsoon,